At ba medyo Opo. may mga hindi Hindi pa pa rin makapasok at nakapasok, sabi no? babalik na pumasok. May mga hindi pumasok, no? Tama ba? I-record ko lang, ah. Si Danny po, hindi po makakapasok, pero mag-aano na lang daw po siya, magre-review na lang ng recorded na discussion. Bilisan lang natin, record natin yan. Okay. Start na tayo. Okay, sir. Okay. Ang muscle and skeletal system, both natin, magkasunod natin i-discuss. Most of the muscles lang naman, i-discuss lang natin kung ano yung largest part of the muscles natin in the body, and then different types of muscles. Yun lang yung importante regarding our muscles. Okay? So what are the functions of the muscular system? Ano bang ginagawa niya natin dito? It is the active parts of the musculoskeletal system. That system, it lets the body move. Okay? Ito lang ang ginagawa niyan mismo, yung muscle, ina-assist nga lang yung ating skeleton to move. Okay? Kasi yung skeleton natin mismo, yung buto natin, hindi mag-move itself yan without the muscle. Okay? But we have again, 3 types of muscles. Okay? Ano yung mga 3 types of our muscle? Ay, 2 types muna. We have voluntary and involuntary muscles. Okay? And then we have 3 classification of muscles. Okay? We have skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. Okay? Ito, na-discuss na natin yan noong unang part, pero i-discuss natin further lang muna yan mamaya. Okay? Ang di-discuss lang natin dito is how many muscles do we have in our body, in our entire body. All in all, we have a 630 plus muscle that makes up of our body. Okay? Pero baka sabihin nyo, paano yung mga matataba? Yes, may muscle pa rin yung mga matataba. Okay? Which is, natatakpan lang sila ng fats. Okay? Without them kasi, yung muscles din, ano pag ginagawa niyan in our body? It generates energy, generates our ATP. Sila yung gumagamit ng ating mga energy. Kasi without our muscles, we cannot use our energy or our reserve energies. Paano ba 'yon? Paano natin paano nagagamit yung ating mga reserve energy? Syempre during our exercises. Okay? Yung mga kain kaya lumalaki tayo kasi hindi natin nagagamit yung ating reserve energy without moving. So, paano natin ma-reutilize yun? Syempre, dapat kailangan natin to act more or to move more. Okay? So, ngayon, syempre, holiday season ngayon, kailangan din natin, kahit marami tayong nakakain ngayon, kailangan natin mag-move more. Okay? Para hindi ma-stock up yung ating mga muscles. Okay? And our muscles din, kahit gaano kalaki dati yan, lumiliit din yan. So, paano natin sila palakihin din? So, kailangan din natin sila palakihin with our active movement. Okay? Sino ba yung mga nag-exercise, nag-gym dito? Meron ba? Wala po. Wala? Masabay-sabay tayo mag-gym next year. Inshallah, sir. Ano bang sinasabi sa sarili nyo mag-one? Walking lang, sir. Walking lang. Okay lang yan. Basta mahalaga dyan kasi, lahat ng mga, lalo yung mga major muscles natin, pag yan kasi lumiit, manghihina yung ating mga, manghihina yung support natin para sa ating skeletal system. Okay, lalo kung mabigat tayo. Lalo pag, ano ba yung bubuhat sa atin? Ang pinakakawawa pag sa mga, tulad kong mga overweight, ang kawawa dyan, pag hindi tayo nag-exercise, is our joints. Okay? Lalo pag lagi ka lang nakaupo, pag tumayo ka, sobrang sakit ng tuhod mo or pati yung hips mo minsan. Okay? Or minsan, yung mga iba naman, yung proper seating pa lang din. Ayun din kasi, pag yung posture natin is nadamay, lagi ka nang naka-curve, yung muscle mo is parang napoprune na gano'n na lang yung movement niya or gano'n na lang nagre-recoil yung ating muscles. So, kailangan natin silang i-exercise palagi. Okay? Hindi naman sinasabi ko mag-exercise ka ng 8 hours per day. Hindi naman gano'n. 1 hour of active workout or kahit walking lang, it is good for us to, it is good for our muscle na build up yung kanilang muscle mass. Okay? And also, discuss lang natin yung mga major, or palang napapayawan natin kung ano yung mga major anterior muscles natin. Okay? Anterior, ano ibig sabihin pag anterior? Asan ba siya? Sa loob. Bro. Nasa libro. Nasa libro lang tayo. Nasaan tayo? Anong wala? Anterior, sir, is Ano ibig sabihin ng anterior? Tinatanong ko ano may ibig sabihin ng anterior. Wala pa tayong didiscuss. Nasa labas. Nasa labas? Tama, totoo ba yan? Anterior sa loob, di ba po?
Hindi. Ang anterior, ano ibig sabihin ng Interior anterior? is, anterior sa labas, interior ang nasa loob. Mali. Okay? Ang anterior, in front. Hindi na sa Front. labas. Front. Okay? Tanda na, nasa in front muscles natin, Abdomen. anterior. Okay? Ang posterior, back muscles natin. Okay? Back of the body. Okay? Back of the body. Anterior, in front of our body. Okay? Hindi yung nasa loob, nasa labas. Magkaiba yun. Okay po. Okay? Para din. Zero, tayo lang. Tanong ko, wala talaga nag-gym sa inyo simula noon? Nawawala. Wala pa. Okay, huwag nyo muna titignan yung Wala illustration. Pwedeng ulaan natin kung saan muna yung deltoid muscles natin. Wala po. Saan banda ang deltoid muscles? The deltoid forms the rounded contoured shape of the human body. Saan ang deltoid muscle natin? Ano ba? Sa shoulder malapit. Prime over of the arm. Prime over of the arm. Arm. So, saan banda yun? Sa harap yun ha, sa harap. Ito yung chest Sa harap. muscle nyo. Mamaya, ano yung ibig sabihin ng chest muscle? Yung deltoid muscle, ito yung sa may shoulder, down to your rotator cuff. Okay? Yung nandito. Kaya lang. Nakikita ba ako? Pawis kasi ako rin, init ngayon dito. Ito. No, sir. Ito yung deltoid muscle. Ayan. Dito ang deltoid muscle. Okay? Wow. Punis Hindi na. ko na. Ha? Hindi, patay na natin. Medyo Ano? mabagal ang kayo. Tara. Hindi, last day ko kasi rito, kaya nagtitipid ako. Mabagal na sir. Nawawala. Macho. Macho si sir ngayon na. Nag-pause lang ako tayo lang. Pectoralis major. Saan ang pectoralis major? Ang pectoralis major natin, one of the largest muscle in our Nasa may upper body, which is ito yung sinasabi nating chest muscle natin. Okay? Chest of the body. Chest of the body. Malaki yan. Okay? Yung iba sinasabi nila dyan, breast. Okay? Breast part. Pero pag pectoralis major tawag talaga dyan. Pectoralis major ang muscle na yan. Okay? Then, rectus abdominis. Anong rectus abdominis? Ito yung mga abs. Okay? Meron ba kayo yan? Lahat tayo yan meron. Okay? Nakatago lang. Okay? Lahat tayo yan meron. Hindi lumaki, sir. Ah? Hindi lumalaki kasi hindi nag-exercise. Yung... Ito po ba yung pandesal, sir? Ay, yung pandesal. Ano? Yung pandesal yung niloto ko kanina. Pandesal. Yung abs, pinatawag nilang pandesal. Yes, kasi ewan ko, hindi ko pa naranasan yan eh. Cake kasi yung sa akin, cake. Okay? So, yung rectus abdominis kasi natin, lahat ng tao meron yan. Okay? Yung iba kasi, natatakpan lang talaga ng fat. Okay? Kasi most of our fat kasi, nai-store dyan sa mga pinakamalaking areas na pwede silang mag-store. Most likely, it will be on our abdomen. Okay? Which is, may two types of fat naman tayo, visceral, tsaka yung inner fat natin. Yung visceral fat ay yung pwede natin talagang matanggal. Okay? Next, abdominis external oblique. Okay? Yan yung bumubuo, yung oblong, pa-oblong. Kung yung abdominis, rectus abdomen, ito yung pandesal, yung lumilayer dyan, yung tawag dyan, abdominal external oblique. Okay? Next, iliopsis. Nawawala ba? Nawawala pa ba ako? Opo, putol-putol. Putol-putol? Minsan, sir. Opo, napuputol, Yes, sir. Ito ngayon, narinig pa ako? Sabihin nyo kung nawawala ako, ha? Lumilipad. Opo. Hindi, pwede nyo, off nyo muna yung para hindi tayo, kasi nagkakaroon tayo, nagkakaroon ng connection, tayo. Yan, hello. Rinig na ako? Yes. Okay na? Opo. Okay. Iliopsis.
Ano yung iliopsis? Siyempre, nasa iliac region yan. Iliopsis. Ang iliac region natin, yan yung hip. Okay, basta pag nabasa ka yung iliac or ilium, bandang ilium kasi, it is referring to our hip or iliac. Iliac region, sinasabi. Hip bone. Okay? Diyan ay hip bone or hips. And then, dyan yung mga muscles natin. Okay? Siya yung responsible for our walking. Okay? And, kung ano yung ginagawa para sa ating upper leg. Okay? Next, quadriceps femoris. Ito yung largest muscles natin. So, kung may makikita kayong ini-injectan lagi in emergency, dito yan lagi, dito sa ating thigh bone or thigh muscles. Okay? Tanong ko, saan ang leg muscle ninyo? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng notation, ang legs natin is yung, ano ba ang legs talaga? Lower leg or upper leg? Hello? Upper leg. Upper leg. Hindi, ang legs talaga, itong lower legs. Okay? Ito thigh talaga tong nandito sa upper. Okay? Which is composed of muscles. Hindi tabay nandito sa kuna. Itong upper leg natin this is composed of muscles. Hindi halos taba lahat yan. Purely, mostly parang 90% it composed of muscle fibers. Okay? Kaya nga, pag bata, di ba pag saan sila tinutusok ng injection? Lagi sa paa or dito sa hita. Di ba? Sa hita. Kasi this Nawawala. is purely muscle. Okay? And then, kanyan kasi para hindi mo rin talaga ma-hit yung pag intramuscular kasi mostly, para hindi sila magkamali, dito yan sa paa or sa puwet. Okay? Pag dito kasi sa natin, balikat, minsan may natatamaang ugat. Kasi dito sa ating puwet, lalo sa puwet, purely muscle yun nandiyan. Hindi tabay yung sa puwet natin may muscle din dyan. Okay? Next, rotator cuff. Saan ang mga rotator cuff natin? Ayun na, na-discuss natin yan. Sa bandang rotator cuff natin, sino ba yung mga nagkakaroon ng rotator cuff injury? Siyempre sa ating shoulders. Okay? Wala naman, internet connection ko is unstable na naman. So ating rotator cuff, Sir, nagpuputar-putar po kayo. nagkakaroon ng internet connection, unstable ako Pero pag sa naman natin sa recorded, wala naman yan. Ikaw na lang natin. Tuloy-tuloy muna natin, okay? Kung may tanong kayo mamaya, wala pa naman tayo dito sa binabasa pa lang naman natin dito sa may mga muscles, which is less important pa lang naman dito. Wala akong pa masyadong konti lang yung kinuha kong quiz dito, or I mean exam. Okay? Rotator cuff, which is on our shoulder muscles. Okay? Ito mismo yung buo sa shoulder natin. Kung kanina yung isa, deltoid muscle, dito lang yan sa mismong harapan niya or sa baba nung ating shoulder. Ang rotator cuff, siya yung bumubuo sa ating shoulder muscle. Okay? And then we have biceps brachii or our biceps. Okay? Ito yung laging sa mga nag-gym, ito yung laging pineflex nila. Kasi madali lang talaga siyang palakihin. Okay? Most of the time, lagi natin siya nagagamit kahit hindi tayo nag-gym. Siyempre, pag nagbubuhat tayo ng mga mabibigat, siya yung laging na-extend and then nakaka-relax lagi. Okay? And then we have your brachialis. This is the muscle upper arm that flexes the elbow. Okay? Brachialis. Hello. Saan ang brachialis ninyo? Brachialis. Sa baba nung At the back It's in the front of the upper arm between the shoulder and the elbow. Okay. Dito kasi sa ating dito sa ating biceps, eto, di ba yung dito sa ating upper arm, dalawang muscle ang nagko-compose yan. Hindi mostly biceps yan. Okay? Biceps yung nasa taas, yung brachialis brachii, ito yung malapit sa ating elbow. Okay? Which is for our flexing. Okay? Yung biceps, siya yung lumalaki rito, yung parang yung sinasabing yung bundok dito sa ating
Nagiging parang, pag nagpe-flex, alam niyo yung lumalaki dito, yung parang nagiging bundok, that's our biceps. Pero yung nagpe-flex, that is brachialis. Okay? And then we have brachialis regalis. Brachialis. Okay? Which is nasa forearm na siya mismo. Hindi na siya sa upper arm. Nasa forearm na mismo yun. Okay? Saan ang ating forearm? Ito yung sa lower arm natin. Okay? That is called our brachioregalis. Kaya, kasi saan ba nahanap ang radial, ito radial part ng ating skeleton? Siyempre sa forearm naman, di ba? Kaya tinawag siyang brachioregalis. Okay? Next, adductor muscle. Saan nakalagay yan? Thigh. Nasa may thigh part. Okay? Yung sa loob naman yan, paloob. That is our adductor. Ito yung located the lateral side of the thigh that moves the thigh away from the body and midline. Pag nag-i-split ka or you walk sideways, ang naggawa niyan, nagtitake effect niyan, or nag-move niyan, it will be our adductor muscles. Okay? Basta away from our midline, ano ibig sabihin pag away from our midline? Saan ba yung midline natin? Yung gitna ng ating katawan, di ba? Kung nasaan yung ulo mo, ayun yung midline mo. Okay? Kung minove mo paalis yung legs mo away from your midline, that's the adductor muscle yung gumagalaw doon. Okay? And then we have tibialis anterior. Ang tibialis anterior nasa lower leg. Okay? Kaya nga tibia and fibula, di ba? Kung matandaan nyo, wala. Next yung madidiscuss natin yung skeletal. Para makita nyo kung saan talaga yung tibialis. Or bakit tinawag siyang tibialis anterior. Okay? From the word tibia. Kasi siya doon yung tibia na skeletal system, which is the tibia. Okay? Next, punta tayo sa posterior part of our muscle. Ito tayo sa likod. Page 79. Okay. Trapezius is a muscle or trapezoid where diamond shape, quadrilateral, helps to support the weight of the arm and move the shoulder. Saan banda yun? Dito yun. Ito. Dito. May triangle shape na muscle dito para ma-move natin yung mga pinapot natin sideways or lateral sideways. Okay? Dito yun. Basta sa gilid nung ating shoulder. Pag naka-rest yan, makikita nyo yan pag nagkaroon tayo ng ultrasound, which is, sino ba nakapag-ultrasound na rito? Wala pa? Ano po, may nagpa-ultrasound. Nagpa-ultrasound na po, pero hindi naman na-notice yun. Hindi naman siguro sa shoulder yung na-ultrasound sa inyo. Baka ibang part. Hindi po. Pag sa shoulder talaga yan, naman yan, makikita yan. Or kahit kamo sa x-ray, makikita yan. Pag napa-shoulder nyo yung nagkaroon ng shoulder x-ray, depende kung anong klase ng view yung makikita. Makikita rin dito yung trapezius. Okay? Latissimus dorsi. Saan yan? It is the largest muscle in the upper body. Tanda na, largest muscle in the upper body. Posterior, posterior. This is posterior. Pag sa kasi anterior, largest, it is our pectoralis major. Okay? Upper body. It is responsible for the extension and abduction and rotating the shoulder. Ito yung likod na muscle natin. Okay? Yung pangalan nito, hindi kasi ang matalikod eh. Alam niyo yung minamasahe, sino nagpapamasahe sa inyo rito? Meron ba? Karanas na po. Yung masarap imasahe dun sa may shoulder part sa likod. Sa Okay? likod. Okay? Yeah, yung banda rito, pag hawakan nyo yung, paano ba i-describe? Teka lang. Yung banda dito yung latissimus dorsi. Okay, yung banda rito. Ay, kita nyo ba? Nasa gitna po? Hindi yung gitna, yung nasa may, di ba, meron yung hiwa or hati natin sa likod. Next. Opo. Hindi yung baba ng batok. Yung sa may gilid mismo. Yung banda rito. Yung muscle dito. Okay? Di ba yung shoulder nyo, yung baba nun? Opo. That is the latissimus dorsi. Okay? Gets? Yun yung largest part in our upper body. Okay? Largest muscle.
posterior, posterior side. Tandaan nyo pag yung mga posterior tsaka anterior side, kasi magkakaiba sila. Okay? And then, nakapasok ko rin ako. Bakit hindi ako makapasok kanina? Okay, biceps femoris, it's a long muscle of the posterior aspect of the thigh, together with the semitendus and semimembranosus muscle. It makes the group of muscles commonly known as the hamstring. Okay? Bicep femoris. From the word femoris, ito yung sa may likod nung malapit sa ating kneecap or ng ating tuhod, pataas. That is the bicep femoris. Okay? Yung sa may hita. Likod kasi kanina yung sa may harap, ang tawag doon, quadricep femoris. Pag sa likod, that is the bicep femoris. Okay? Next, number 4, semitendinosus. This is one of the 3 hamstring muscle group. It is the longest of the 3 muscle and along the back of the thigh, rotates the tibia, the main bone, and the lower leg. Semitendinosus, tandaan nyo kanina, ito naman yung sa may baba. Okay? Yung sa lower leg naman natin, from the kneecap, yung sa baba ng kneecap natin, pababa. Okay? Hindi ko mapakita. Yung lower leg, yung hitan, tawag ito? Anong tawag sa inyo pag sa babae kasi nun? Basta yung leg na dito, parang ito yung drumstick. Drumstick ba tawag dito? Hindi drumstick tawag dito eh. Teka lang, saan ba yung mapapakita ko? Teka lang, hanapin ko yung picture para mas mag-gets ninyo. Drumstick ng manok. Hindi, iba yan. Drumstick ng manok, iba yun. Gutom ka na nun. Julie, Yes po. how are you? Merry Christmas. Okay, nakikita nyo na? Yes Nakikita ba po. kayo? Okay. Dito, ito yung part na to. Ito yung semitendinosus. Okay? Ganyan banda sa tuhod. Baba. Ayan tayo lang. Tingin ako ng pinakamalaki. Ito. Ano ba? Hindi maintindihan. Nakikita nyo po ba? Ang liit, sir. Opo. Po, nakikita po. Kaya lang. Saan ba kayo So, nanonood? Sa upper cellphone? part? Hindi po, Cellphone. laptop. Ba't di nyo nakikita? Ano yung upper part, sir? Yes. Yeah. Nasaan na yun? Ito na lang. Ito kasi mas madali. Injury, left injury, muscle autonomy, anatomy. Ito lang I-save natin at send ko sa chat box. Ayan, check nyo yung sa may nakita na ba? Ba't parang wala pa? Wala. May nakita ba kayo sa chat? Wala, sir. Hindi pumasok. Meron, Ayan na. sir, meron po. Ayan na, Meron sir. na? Nakita nyo yung sa Opo. chat? Yes, sir. Yan yung Hindi po. semitendinosus. Kaya lang wala Ayan. sa phone. Ha? Wala sa pa, sir. phone. Wala Wala sa pa? phone. Yes po, sa laptop lang.
Wala sa phone. Nakikita ko sa phone. Meron Nakiroon po, sa meron. phone. Nasa may chat yun, nasa chat. Meron po. Meron po sa phone, nakikita ko. Di ba? Pag i-open yung chat, Nakikita ko. makikita ron. Tama? Opo. Baka hindi lang na-open yung chat. Baka hindi naka-open yung chat sa iba. Hmm. Yan yung ating cementodosus. Okay? Hindi lang Sir, iisa yung bicep Amin, sir, femoris. hindi namin na-receive. Ano? Sinend ko sa WhatsApp. Dito sa amin, wala. Yan, wala. Yan, si Ate Nimpa ang nag-send sa WhatsApp. Okay na. Oh, pero meron din sa chat yan sa kan. Chat Meron, sa... meron po. sa Baka po chat, hindi makita ng sir. iba. Makita nyo rin sa WhatsApp. Okay, yan yung bicep femoris. Siya yung parang siya yung sa may femur. Sa may bandang tibia, it composed of semitendinosus. Hirap talagang basahin ng mga masses. Ewan ko kung bakit kasi ganito ka. O, sir, Bakit paano? Semitendinosus dami and muscle? semimembranosus. Okay, dalawang muscle Taas po yun yan. ang Okay? tuhod, ano, sir? Bago yung tuhod. Yes, bago yung tuhod. Taas ng tuhod yan, ha? Opo. Okay? Kasi yung sa baba, nga dito sa tibia, di ba, isang major skeleton nyo nandito. Which ang binabalutan nila, this is the femur. Okay? Kaya nga biceps femoris. Okay? Gets? Yeah, opo. And then yung sa tabi niya, that is the semitendinosus. And then the other is the semimembranosus. Which is pahaba lang yan. Okay? Membranosus. Semitendinosus. Huwag yun ang i-memorize. Wala yan talaga sa exam. Hirap naman. Ang hirap na nga, sir, i-pronounce. Naka-record to. Naka-record to. Okay, next. Our gastrocnemius. Okay? Forms half of the calf muscle. His function is flexing the foot at the ankle joint and flexing the leg at the knee joint. Okay? Gastrocnemius. Sana lang. Send ko sa akin. So what's up? Gastrocnemius. Silent N. Alam niyo, pag nawaan kayo, Gastrocnemius muscle. sino yung nagkakaroon ng pangalan nito? Pag nagbabasketball, anong tawag doon? Pag nagbabasketball? Ay, Cramps. cramp. Yung nagka-cramps. Yes, ayun yun. Yun yung muscle na yun. Tsaka pag kayo nagsuswimming ka, Pag-diving. Ah. Sa diving also. Lalo yung pan yung Mm. nagbasketball kami. Swimming. Okay? May boy mo tayo. Yan yung mismong calf muscle. That is the gastrocnemius. Okay? And then the other part, ito yung gastrocnemius at yung may tear. Okay? Other calf muscle, that is the called soleus. Okay? This is the powerful muscle at the hack of the lower leg. Kailangan natin yung binawan. Pinag-send ko na kay sir sa WhatsApp. Thank you, Ate Nimpa. Likod Yung alin? ng ano. Yung Calf gastronomy muscle. po. Hindi, Sinend ko po. sinend ko rin sa WhatsApp, di ba? Hindi po Wala. pumasok. Hindi Wala, mo pumasok. sir. Hindi kayo pumapasok sa WhatsApp. Hindi po pumasok sa Alay. WhatsApp. Bakit hindi sa inyo hindi pumasok yung phone? Sa kabila meron na tayo lang. Si Ate Nimpa lang ang nagsisend sa WhatsApp. Hindi makita. Okay? That's the gastrocnemius. And then the calf muscle. The baba niya, that's the soleus. Maliit na muscle lang, na muscle fiber. Tignan nyo kung gaano kanipis lang yung soleus. Okay, sobrang nipis lang yan na nakadikit sa ating Achilles tendon. Okay, bakit ba pinangalang Achilles tendon yan? Alam nyo ba yung history niyan? Hindi po. Bakit Achilles tendon? Sino nanood ng or nagbabasa ng kwan dito? Homer of Troy. Oh, Kilala nyo ba sa Achilles? opo. Napanood na sa movie. Sa Sa movie. Troy? hindi nabasa, hindi binasa. Achilles, kwan yan, champion of Greek mythology ata si Achilles eh. One of the Spartans na ang pinakakainahan niya lang, napakalakas niyang warrior,
Namatay lang siya nung anong ginawa sa kanya? Inarrow yung kanyang Achilles. Okay? Oo. Okay, dyan siya nakuha nun. Nakamamatay pala yun. Nakakamatay yun dahil ito malo-loss of pa niyan. May mga nerve endings kasi dyan. Siyempre, yung mga panahon na yon talagang walang hindi naman ginagamot dati basta pag nasaksak na minsan, binabandage na lang naman that is a war kasi, kaya namatay si Achilles. Okay, kaya pinangalan din sa kanya yan, Achilles tendon din. Okay, and then ito rin yung mga career-ending injury din. Kung naglalaro ng mga basketball yung mga asawa nyo, yung mga anak niyo or mga kakilala nyo, or mga kilala nyo yung mga basketball player, pag yan yung tinamaan nyo, Achilles tendon, pwedeng career-ending injury yan. Okay? Nagagamot siya, pero hindi Parang- ganun, hindi na babalik parang- yung 100% na lakas niyan. Kung gaano kasi kaliit din yung Achilles niya, ay yung Achilles tendon, check nyo yung nandito, yung isa may heel bone, yan. Pag Parang yan yung litid, pinuputol, sir. pwedeng mapilay ka talaga. Yung ba yung Yung litid, sir? Hindi, iba yung litid. Buto yan. Yan, no? Tignan nyo yung kwan. Tignan nyo yung paa. Tignan nyo yung paa. Di ba may sir. maliit na buto yan na papunta ron sa sole? Okay. Okay? Yeah. Mabilis maputol yan kung hindi matibay yung mga muscle or hindi matibay yung calf muscle. Okay? Kahit ka mo matisod-tisod ka lang, sino yung mga lagi natitisod dyan? Delikado yun. Okay? Pag yan yung naputol. Okay? Kaya nakakatakot din yung tumatalon-talon na matataas, mga ganyan. Kung wala talagang practice or walang exercise. Okay? Nako, sabi, natakot na ako mag-basketball. Ayoko nang mag-basketball. Sabi siguro ni Wilfredo. Sabi si Wilfredo? Okay na sir, okay na ang basketball. Kaya shooting na lang tayo, Wilfredo. Wag na tayo maki-rebound. Delikado. Tama sir, tama. Saka hindi na sila makakatakbo. Wala, grabe naman. Grabe naman, mga takbo pa. Nakakatakbo pa kami. Nakita mo ba kami mag-basketball Baba ka ng nakaraan? Okay? Punta tayo sa levator scapulae. Okay, from the word scapula, saan siya banda? It is on the triangle of the neck, sa baba ng iyong leeg. Okay, Posterior. scapula triangle kasi of dyan the- sa taas, papunta dyan sa gitna. That is your levator scapulae. Okay? Yan yung masarap imasahe. Okay? Sinasabi ng bawal masahe yan, pero masarap imasahe dyan. Nakaka-relax yan. Okay? Next is your rhomboid. Saan ang yung rhomboid? Are the group of muscles in your upper back muscles from the shoulder girdle that holds your shoulder blades and your shoulder stable. Okay? Yung nag-hawak dito yung shoulder blade tsaka shoulder stable, sa babanda yun. Tayo lang, send kulit sa WhatsApp. So tayo, rhomboid, di ba? Wala po eh. Hindi, rhomboid. Wala pa ako sinend. Sabit lang. Okay. Tutulungan kita sir mag-send. Rhomboid. Mabagal tayo internet sa Pilipinas eh. Teka lang. So, Pero tapos muscle in the kita. upper back. Okay? That is our rhomboid. Yan, saan na yun? Ba't di nasa Connecting siya sa sa spinal cord. Ayun. Rhomboid. Rhomboid. Okay? That is your rhomboid. Two types of rhomboid. Rhomboid minor and rhomboid major. Okay? Yan na mismo yan. Connecting lahat yan sa ating spinal cord. Okay? Or spinal column. Okay? Yan yung mga minamasahe dyan na unti-unti lang. Okay? Papunta sa scapula. That holds your scapula. Tandaan nyo, yung scapula, hindi yan nakakonect sa ating spinal cord or spinal column. Ang nagko-connect dyan, it is our muscles. Okay? Sa rhomboid.
Levator scapula. Next is our triceps brachii. Okay. Yung biceps sa harapan, yung sa likod, that is your triceps Tricep. brachial. Or triceps, kanyo na lang. Okay, it is the muscle that runs down on the back of the humerus. Okay, yung malaki dito. Which is minsan, dyan din naglalagay yung ating mga fats. Okay, or pag ikuna nyo rito, laging lumuloy-loy dyan, kaya kailangan din natin laging i-exercise yung ating triceps, hindi lang laging biceps. Okay, so kailangan din natin i-rotate yung ating mga triceps natin dyan. I-flex para hindi siya laging naka-rest. Next is our gluteus maximus. Gluteus maximus. From the word gluteus, saan banda yan? Main extensor muscle of the hip. Puwet. Okay, yung sa puwet natin yan, sa likod, sa ating outer part ng ating, hindi yung mismong puwet yung outer part lang yan. Okay, yung gluteus maximus. Okay, yung from your hip bone, yung sa likod niyan. Okay, yung sa likod niyan. Outermost of the three gluteal Hip. muscles. Extensor muscle of the hip, it is the largest and outermost of the three gluteal muscles and make a largest part of the shape and appearance of each side of the hips. Okay? Yeah. Yan yung pinakamalaki. Sino ba yung laging nagpupunta ng Astor dito or Nasim Al Rabi? Meron ba? Yes po. Okay, pag lagi kayo nagpupunta dyan, yan yung lagi nilang tinutusok na parte ng pag nagpapa-IM yung Yeah. doktor. Sa likod, yeah. Sa likod, di ba? Hindi sa deltoid muscle natin. Lagi yan sa ating gluteus maximus. Kasi purely, hindi purely muscle yan, pero kasi yan, 90% na chance na wala kang tatamang ugat dyan. Purely na muscle lang yan. Okay? Next is tibialis posterior. Okay, it is the deepest muscle of the deep posterior compartment of the lower leg. Okay? Tibialis posterior. So may likod na naman yan. Then we have our peroneus longus muscle, major stabilizer of your ankle. It serves move your foot and ankle in various direction. Okay? Ito yung nagmo-move from pag na-move nyo ng omnidirectional yung of your ankle dahil yan sa inyong peroneus longus muscle. Okay? Our muscle is elastic, okay? So kaya kailangan natin talaga lang silang i-stretch out para hindi magkaroon ng over-fatigue yung ating mga muscle. Okay? Kasi pag naka-rest lang yan, nagkakaroon din ng fatigueness yung ating muscle. Kaya mas magandang lagi tayong gumagalaw-galaw or ginagalaw natin yung buong katawan natin para laging active yung ating mga muscle fibers. Okay? Then our peroneus brevis muscle, also known as fibularis brevis muscle, it is the muscle that muscle in the lateral compartment of the leg. Yung isa kanina, compartment of our ankle, ito naman of our leg na mismo. Okay? Punta na tayo sa types of muscle. Tandaan natin, tayo lang. Pag voluntary muscle, ano ibig sabihin pag voluntary muscle? Normally controlled by individual. So pag involuntary siya. So automatic lang siyang gumagalaw. Around the organs. Okay. Pag ang skeletal muscle, it is a part of what? Involuntary or voluntary muscle? Pagkwento mo sa libro. Pag skeletal muscle, is it a part of voluntary or involuntary muscle? Voluntary. Voluntary. Kasi kailangan muna natin siyang galawin or pumupunta pa yung utos from our brain na i-flex mo yung kamay mo or igalaw mo yung paa mo para maglakad. Not unlike for if it's involuntary muscle. Like what? Smooth muscles. Ano ulit tatatagpan ng mga smooth muscles? Smooth muscle sa muscle. Saan natatagpuan? I mean, saan From natatagpuan? the organs and the blood vessels. Okay? Mostly in our gastric lining. Ito mga smooth muscles natin. Okay? Mostly in our stomach, esophagus, bronchi. Bronchi, maliit lang talaga yan, but mostly talaga stomach lining is composed of smooth muscles. And lastly, our involuntary part, involuntary example, is our cardiac muscle or ating puso. Okay? Or heart muscle, para hindi na kami malito. Pag sinabi kong heart muscle or cardiac muscle sa exam, iisa lang yan. So, wag na kayo malito. Okay? So, nasa exam pala siya. Ha? O, nasa So, nasa exam yan. exam pala siya, sir. O, nasa exam yan.
Kaya yung mga nandito, syempre tandaan nyo lang kung saan yung sinasabi kong as exam, yun lang i-reviewin nyo. Okay? Cardiac muscle, laging involuntary yan. Hindi naman natin inutusan yung puso natin, uy, puso, uminto ka mag-pump ng blood. Syempre, diretso yan. Kahit tulog tayo, nagpa-pump ng blood yan. Kung hindi, dedo na tayo. Okay? Tandaan, kaya involuntary ang smooth muscle din. Kasi yung smooth muscle, lalo yung paggabi, di ba sinabi ko last week, ang ating gastric system or digestive system is more active at night than in morning. Okay? So, talagang involuntary sila. Okay? Next, punta na tayo ng skeletal system. Okay, skeletal system, didiscuss na lang natin dito, is our major function of our skeletal system. Tandaan muna natin, ang skeletal system in adult, ano mas marami? Adult na buto or pag baby pa lang? Adult. Adol. Sure kayo dyan. Adult is Hindi po. 206. 206 bones. Okay, tandaan nyo, ang baby bone is ilan? Is composed of how many? Okay, ang baby bone, tandaan, pag baby pa 640? lang yung bata, it composed of 300 skeletal 20. or skeleton bones in our body. While in adult, we'll be having 206 bones. 300 up. 320? 300, exactly 300. 300 for the, okay. For the baby, $300 at birth, and then pag tumanda na, pag tayo na mismo yun, it will be until 206 bones. Okay? Bakit yun, sir? Nag-connect siya or? Yes, it connects. Okay? Lalo pag sa ulo natin. Okay? Sa ulo natin, yung marami, di ba, pag-aralan natin, meron tayong anterior at posterior bone sa ulo, di ba? Sa baby. Pag posterior, anong age ulit, ilang months ulit bago mag-close? 10? Mali. 8 pala. Ah? 2, 8. 6 to 8. Posterior. 4. Ah, Posterior. 2 Ano ba months. yun? Nalimutan 2 ko na, months. Posterior. Oo nga. Anterior, 18. 18 months. At tandaan nyo na, nangungulan na kayo pag posterior, ha? Inuulan nyo na kung kailan nagka-close yung posterior, ha? Yung bunbunan ng bata, di ba? 4 kasi yan, yung bunbunan natin yung sa bata, 4 yan. Nagko-connect yan. Okay? And mostly in our fingers. Okay? Marami pag sa fingers kasi natin talaga yan na nagko-connect, maliliit yan. Then, it connects upon growing up or developing our body. Okay? Kaya nga, di ba nga, makikita nyo, di ba, sinasabi nga, wag nyong binubuhat yung bata na niloloy-loy natin yung kamay, di ba? Kasi malalambot pa yung mga joints ng bata. Okay? Talagang masama yun. Okay? So, mas maganda, awakan talaga sa mga, sa mga inawakan ng baby. May kilikili. Sa kilikili, hindi yung baby na girlfriend at boyfriend, ibang hindi yung sinasabi ng hawakan, yung baby talaga sa kilikili or sa natin mismo, sa hawakan saan? Sa hips, in which is yung mga talaga strong bones Sa mismo likod. ng Para baby. hindi siya Ano yun? Sa likod din po. Si Wilfredo kasi iba inawakan na baby Para hindi siya maliyad. Ano ba tawag doon? Para hindi nga makuhan. Okay, tandaan nyo na 206 adults. Normal adult, normal adult. Baka sabihin nyo, sir, paano pag 11 yung kamay? Siyempre, sa mga normal normal. Okay, pag normal adult lang. Okay? Yes, meron Iba yun ganun. pag inborn. Okay, pag inborn, iba yun. Ito, normal baby, tsaka normal adult. Ano, no? Ako yung dugo ni Kuya. Si Kuya Wilson pag baby. Ibang baby kasi yung ikaw ni Wilfredo Mamaya na. Okay, na tayo. Start na tayo. Function of our skeletal system. We have 5 major function of our skeletal system. Okay? It is for our movement, support, protection, making blood, and storage of what? Storage of our minerals. Next, muna tayo. Siyempre, unahin natin movement. Paano ba siyempre tayo mag-move? It is regarding because of our
musculoskeletal system. Okay? Skeletal system provide points of attachment for muscles, your legs and arms when the muscles pulls off the bone. Okay? Siyempre, isipin mo kung buto-buto lang yan. Di ba? Palaging tumutunog yan, di ba? So, without the purely muscle lang yan, hindi, siyempre, wala silang sinusupport, which is, ang sinusuportan ng ating muscle, it is our bones, and then yung ginagawa nila is for movement. Okay? Kaya nga sabi ko sa'yo, laging partner ang muscle and skeletal. Because same function sila, it is for our movement. Okay? Next, support. Ano yung sinusupport ng ating bones? The backbone is the main It is support our center backbone. for the upper body. It is our sorry, excuse me. Backbone. Up and protects your spinal cord. Teka lang ha, may hanapin lang ako saglit ha. Ito. Spinal cord. Okay, mayroon tayong spinal cord dito. Teka lang. Saan yung whiteboard ko? Wala muna mag-go ka na. Nakikita niyo yung whiteboard ko? Hindi pa. Hindi pa. Wala pa? Wala sir. Ito lang. So, may Microsoft Word ko lang pala para walang makagalaw. Pag whiteboard ko kasi nagagalaw ninyo eh. Para mabata. Kaya lang. I-open ko lang. Support. Cervical vertebrae. Okay. How many spinal nerve pala yung sinasabi ko? Spinal nerve tayo. Sa vertebrae. Okay? Ilang vertebrae yung meron tayo? 7. Yan, di ah. You know, 7 cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacrum, and coccyx. Okay? So, pag-add nyo lang lahat yan, ilan yan? 19, 5. 24. 1924. We have 24 vertebrae plus ilan sacrum and coccyx, which is also 5. Ilan yon? Lumbar vertebrae. Lumbar, sacral, then we have 5 and then 1 coccyx. So, we have 31 cervical vertebrae. Okay? Tandaan nyo, 7 cervical vertebrae, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacrum, and 1 coccyx. Bakit ano lang? 24 lang yung nasa libro, sir. Hindi, lang dyan. Yung nakabilang lang dito. Kaya nga sinasabi ko, dagdagan nyo na lang dito ng... Ano yung 5, sir? Ito, susulat ko para makita yung 7 vertical vertebrae. Kala ko nagsusulat, di pala. Kala ko feeling ko naman ako si Iron Man na pag sinasabi ko, nagsusulat na mismo. Kaya nanguhula kami, sir eh. Kala ko feeling ko Kaya pala nagsusulat sabi ng... ko, bakit blanco? Sorry. Feeling ko lang talaga Iron Man talaga ako eh. Hindi pala nagsusulat. Pinapahanap Hindi pala niyo sa nagsusulat amin na masyado. wala Hindi na. pala naggawa. Hindi pala nagsusulat ng sarili yung aking itong laptop ko. Sorry. Okay, yan. Hinahanap ko, minog ko pa. Akala ko meron. Vertebrae. Okay, vertebrae yan ha. Sacral. Okay, yung coccyx sa sacral, ito yung sa tail na kasi mismo yan. Which is minsan kasi hindi na kino-consider na vertebrae talaga yan. Yung ito lang mismo. Ito yung major vertebrae. Okay, but this one, itong dalawa kasi tailbone na mismo yan ng ating spinal cord. Okay? Minsan kasi papunta na yan sa puwet. Okay? Yung sa may hiwa na sa papuntang puwet yan yun. Sacral and coccyx. Okay? Ang support niyan is our spinal column. Okay? Yung ating vertebrae. Okay? Bakit? Diyan kasi yung sa spinal column natin, nandyan yung ating mga spinal nerves or our cranial, spinal nerves. Okay? Loming barako. Okay, tandaan nyo. Kain. Guto. Dito, lumbar. Hindi lumbar, lumbar. Okay. Nakopya pa naman din yan, di ba? Nakopya na yan, di ba? Coccyx. Mamaya natin discussion sa may kwan. Isa kung ano yung pag sa spinal nerves na tayo. Okay, next. Yan lang ginagawa ng ating kwan. Support our backbone. And then, ang skull natin, ano ang sinusupport ng skull natin?
Saan na ba kayo, sir? Skull. Skull. Ano ba Anong tayo? support? Support ko lang tayo. Brain. Ano yung Brain. sinusupport ng skull natin? Brain. Ano ba yung major organ na nasa ulo natin? Brain. Parang nawawala pa rin kayo. Utak, yun lang yun. Brain. Okay, utak. Okay? So, bakit natin ganyan? Ang yung utak din natin, I mean yung skull natin, hindi lang yung halo After ng utak kasi natin, meron tinatawag dyan na CSF. Okay? CSF fluid or cerebrospinal fluid. Okay? Kaya nga dapat lagi rin tayong umiinom ng tubig para hindi rin nawawalan ng fluid yung ating utak. SF. Okay? CSF. Kasi kung walang CSF, konting untog mo lang dyan or konting palo mo lang sa ulo niyan, baka mamaya magkaroon na tayo ng brain injury. Hindi pwedeng gano'n. Okay? Kaya nga minsan pag tinutok-tok nyo yung ulo nyo ngayon, sige, try nyo. Ayoko nga, sir. Hindi, yung lang yung konting lang. Di ba na, kailangan? Hindi, ito. Sino pa kwan? Siyempre, siguro lahat naman tayo nakakita na ng buko, di ba? Tama ba? Tama ba? Opo. Kala ko yung iba, hindi pa nakakita ng buko eh. Lahat ba kayo nakakita ng buko? Yung bunga, Opo. yung bunga ng buko. Di ba ginagawa nila ron bago nila tinitignan kung may juice yung mismong buko? Ninanak nila, di ba? Ganon din tayo para malaman mo kung check mo kung may tumutunog. May laman. Yung tunog niya is parang May halo. laman. Parang wala siya. Naku, imposible yan kasi kung walang cerebrospinal fluid dyan, patay ka na. Okay? Next. After ng support, we have our protection. Okay? The bones of your skull protect your brain. Yung sinabi ko kanina, pwedeng support din. And your rib protects your Lungs and heart. lungs and heart from any injury. Okay, tandaan na, yung skull, utak ang pinaprotektahan, hindi puso ha. Yes, sir. Baka kasi may mga hindi pa nakamove on kay Katniel dyan eh. Wala. Baka may inaaway nyo pa rin kasi si Andrea eh. Okay, so... Okay. Hindi naman si Andrea yung dahilan. Yes, ha? Mental ka, sir. Siya. Okay, next. Dito ba na? Ang pinaprotektahan ng ating ribs, tandaan, it is our lungs and Brain. Heart. ribs niya eh. Lungs and heart. Ayan, brain. Ilagay niyo Tama ba tayo, sa sir? food nyo. Okay? So sabi ko nga sa inyo, Protection. ito yung kagandahan ng ating katawan. Okay? Ang brain, sa tingin nyo, binubuo yan ng two hemisphere, pwedeng right or left kasi yan, 'di ba? Minsan gumagana lang diyan right. Hindi pwedeng gumagana yung dalawang hemisphere ng ating brain. Okay? Is there Kaya any minsan- specific ano yung function ng right brain at saka yung left brain? Mamaya, sir? i-discuss pa natin yan sa nervous system. Pero Okay. tignan nyo, yung lungs. Ilan ang lungs natin? Hindi, tignan lang. Pinapakan ko muna. Ilan ang lungs natin? Dalawa. Ilan ang puso Left natin? and right. Isa. Isa lang. Baka Isa lang. sabihin nyo, dalawa eh. Di pwede dalawa, sir. Ay, alam ko. Hindi, si Daniel, dalawang heart. Pero pwedeng magmahal ng dalawa, kaya lang Ay, hindi isa lang pwede yun. yung puso. Di ba nga, pag yung mamaya na. Sa protection na tayo. Gusto nyo na pinaprotektahan, ribs. Okay? Yung ribs natin. Yung chest. Ilan yung ribs ang meron tayo? 3, 2, 4, 6, 8, 9. 13. Ilang ribs ang meron tayo? Sige, hanapin nyo kung ilang ribs ang meron tayo. 24. 24. Pantay ba yung 12, ribs na meron 12. tayo? Hindi. So, ilan? Ano po? Ang dami. Ba't paano madami? 8, sir, 8. 24. 24 ribs, sir. Ilan? Ilang ribs? 12 and 24. 12. 24 ribs. 12. Each side. 12 lang. Okay, pero 12 hindi sila each. pantay ha? Each side of body. Okay, saan Widely sila nakakonect?
Ang ribs nakakonect yan saan? Sa ating chest bone, okay? Sa ating sternum, okay? Hindi yan nakakonect sa ating likod, ha? Sa ating sternum. Okay. Next function ng ating skeletal system will be making blood. Makes blood. Okay? Red and white blood cells. And that is called osteopoietin. Kaya lang, ha? Osteopoietin. Wow. Nasaan na ba tayo? Yung making Okay. blood lang yan. Yung term niya. Makes blood. Osteopoietin. Hindi naman kayo nagsusulat, sir? Kaya lang. Wala pa bang nalagay dyan? Wala Wala po. Ang hirap Wala man. po. Hindi ko maganda. Yung sa rin, vertebrae. Ba't di nagsusulat dyan? Kaya lang, ha? Hindi pala osteopoietin. Hematopoietin. Hemas blood. Yeah. Ribs makes blood. Hermatopo. Hemato. Hematopotin. Poietin. Puwet. Nakita ko yan. Saan ko yan nakita? No? Nakita ko yan kagabi. Uy, nag-aral. Yes, 3:00 na ako natulog. Nag-aral kunwari. Principal formation in our bone marrows. Okay, saan natatagpan ang ating mga bone marrows? Hematopoietin. Sa loob ng bone. Okay, yun sa mga long bones natin. Okay, doon nakahanapan yan. Particularly, long bones. Example, vertebrae, ribs, breastbone, pelvis, Okay? Meron tayong red bone marrow and yellow bone marrow na sinasabi. Yung yellow bone marrow composed of fats, yung red bone marrow, yan yung nagre-regulate for our blood production. Okay? Ito yung mahilig sa bulalo. Yung mga bone marrow. Okay? Sarap yun. Our bone. Diyan ginagawa or diyan nagsisimula yung ating blood formation sa ating mga buto-buto. Okay? Next, it is our for storage of store minerals. Like, yung mga ini-store niyang minerals. Calcium and phosphorus. And phosphorus. Okay? Kaya nga pag yung mga katawan natin, kailangan natin makuha din yan. Paano natin ma-activate yung active minerals natin or stored minerals sa ating mga buto? Nawawala. Hello? Rinig pa ako? Yes, Nagpuputol-putol sir. ulit po kayo. Yes, sir. Pero rinig ako, no? Narinig ka, sir, Okay. napuputol-putol lang.
paano natin ma-activate yung stored minerals natin sa ating ating buto? Nag-ano sir, nag-review. Ano? Calcium and phosphorus used by the body. Okay, paano natin ma-activate? Through our vitamin D or through our sunlight. Okay, kaya kailangan natin lagi magpa-araw din. Okay? Para hindi maging fragile yung ating mga buto. Anong best time ba para magpa-araw? Morning. Morning. 6 Okay, to morning. 9. Hindi tanghali, morning. 7 Anytime to in the 9. morning. Until Wag lang 9, tanghali. sir. Okay, anytime in the morning. Basta morning. Walang specific time, basta morning lang siya. Okay? Kaya ngayon nga panggabi dyan, minsan parang laging nalalanta. Okay? Kasi parang hindi sila naaarawan na sinasabi. Okay? Yes. Two major parts of our skeletal Yung system. baby sir, bakit pinapaarawan pag umaga? Yung alin? Hindi naarawan, sir, pero nasasaputan. Sino yung unang tanong? Bakit yung mga baby? Apo. O pinapaarawan daw. Yun nga, kasi nga, para ma-promote natin yung vitamin D ko natin, absorption or activation. Okay? Yung vitamin D kasi natin, nakalagate din yan sa ating mga buto-buto or ating bones. Para sila ma-activate, kailangan ng direct sunlight. Okay? Parang yung mga plants, 'di ba? Yung sa plants kasi sa biology, meron yung sinasabing photosynthesis. Okay? Para mag-activate yung plants na gumawa ng kanilang pagkain, kailangan din nila maarawan. Ganon din yung ating vitamin D. Activation yan through direct sunlight. Okay? Or sometimes naman, kung hindi talaga na-activate with our sunlight, doon tayo gumagamit ng ating synthetic vitamin D, which is your vitamin D supplements. Okay? Kahit inom ka ng gatas dyan, kung hindi ka naman naaarawan din, minsan yung calcium na yan, nag-i-stored lang yan sa ating bones, pero hindi siya na-activate. So, kailangan natin siya ma-activate through sunlight or through active sport or any activity. Okay? Gets? Two major parts of our skeletal system. We have two types. Okay sir. Axial And appendicular. Axial skeleton and appendicular skeleton. Skeleton. Okay, axial skeleton is composed of 4 bones lang mismo. Okay, 4 na bones lang yung mismong 4 major type of bones lang yung bumubuo ng ating axial skeleton, which is skull, spine, ribs, and sternum. Okay? Check nyo kung bakit sila axial kasi laging nasa gitna lang sila mismo. Okay? Axial. Okay, axial. Nasa ating gitna lang, midline. Sa midline mo lang sila makikita. Tama ba? Hindi. Di ba parang nakakonect lang lahat sila sa gitna. Nakikita nyo yung illustration sa libro nyo ngayon. Yung ribs, nakakonect yan sa sternum. Okay? Hindi sa likod. Okay? Hindi ako nakakonect yan sa likod. Okay? Nakakonect yan sa ating sternum mismo. Kaya pag nagkakaroon ng rib injury, ang chine-check, chest x-ray. Okay? Next, appendicular. From the word appendix, which is from appendages to our body or yung outer part ng ating middle system or outer midline. Okay? Which is composed of our arms, our legs, hips, and shoulders. Okay? Lahat ng palayo sa ating midline. That is your appendicular skeleton. Okay? Isa na. Sino umalis? May umalis? Baka may nagkakape dyan. Kape lang kayo. 9 na, sir. Bilis na. Wala bang Break? opera dyan? Kagigising Ano? lang po, sir. Wala pang almusal. Almusal muna kayo dyan.
Maya. Tapusin lang natin itong skeletal system. Almusal. Okay lang, sir. Okay lang po. Hindi, kuha lang kayo ng almusal. Kuha lang kayo ng almusal para tuloy-tuloy tayo. Medyo Appendix mahaba pa lang, tayo sir. naman eh. Okay? Thank you. And then we have 4 basic bone shapes. Kuha lang natin yung mga bone shapes na lang. We have long Short. shapes, Short, flat, long, short, irregular. short, flat, and irregular. Irregular spine. Baka iba iniisip yung long, short, flat, and irregular, ha? Bone shapes na yan, ha? Wala bang round, sir? Ha? Walang circle, round. Wala. Irregular, yun na mismo yun. Irregular, okay? Irregular spine. Our flat bones, it is your skull and sternum. Siyempre, mga short, our wrists and ankles. Long bones is our arms, legs, and fingers. Okay, kahit maliliit lang yung mga fingers nyo, that is considered as long bones. Okay? Okay. Typical 4 layers of our bones. We have 4. Peristonium, compact bone, spongy bone, and our bone marrows. Okay? Peristonium or peristium, it covers the bone. Ito yung mismong outer part of our bone. Ito yung parang makikita nyo is yellowish minsan or hindi puti mismo yung buto ha. It's sometimes yellow in color. Okay? Because of our calcium. Kung makikita yung ngipin nyo, yellowish, di ba? Hindi puti. Yes. Mahilig kayo sa puti dyan, pero ang pinakulit talaga nating bones, yellow. Okay? So, ang ngipin, sir, consider as bone? Yes, ngipin is considered as bone. That is our outer bone na nakikita lagi natin. Okay. Okay? And then, compact bones lies between the periosteum. Okay, yan yung mismong pag giniwa mo yung, tala, syempre kumakain naman tayo lagi na nakikita niyo yung mismong bulalo, di ba? Yung bulalo, yung pinaka-outer part niya, that is your periosteum. Compact bone lies beneath of the periosteum, yung mismong pag nagasgasan lang yung buto, yung makikita yung lining doon, that is your periosteum. And then spongy bone, makikita nyo rin yung parang may butas-butas. Na-imagine nyo ba yon? Yes po. Yung may butas-butas na sa may loob ng bulalo. Yes Yung po. pag nahiwa na, di ba, inihiwa yung bulalo, yung pag na mismo sa inyo, yung may butas-butas siyang paloob, that is your spongy bone. Okay? Hindi siya mismo intact. Parang maliliit lang siya na ito, compartment, that is your spongy bone. And next, that fills the gap, yung mismong sa loob niyan, that is your bone marrow. Okay? Ayan, may may picture siya dyan sa 2 types of marrow. Saan kayo Spongy bone, compact bone, blood vessel, compact bone. Sa next page, Saan tayo? 84. Okay? Bones are complex living structures that undergo growth and development. Ngayon, sabi ko sa inyo, laging ito yung mismong nag-growth and nade-develop sa atin simula pagkabata tayo. So kaya once na nagkaroon ng defect yan during your childhood, may nag-heal pa naman yan. Mahirapan yan mag-heal pag tumanda na tayo. Okay? At in top outer membranes cover the bone. Beneath the outer membrane is a layer compact bone. Yun lang yan. Okay, dito tayo 2 types of marrows. We have red marrow and yellow bone marrow. Okay? Red marrow is produce. Anong produce niyan? It produces our blood cells. Mostly, it is our red blood cells or our RBCs. Okay? If it's yellow marrow, ito yung masarap supsupin during our bulalo, it stores fat that can serve as energy reserve. Okay? Yung mismong sinisupsup nyo or kinakain nyo sa bulalo, that is purely fat. Okay? Kaya nga ramdam yun nararamdaman ng puso yung pagkakain mo, di ba? Sino mahilig ba kumain ng bulalo dito? Meron ba? Wala? Sarap ng niyan, sir, taba. Kapag sinupsup mo mismo yan, naku po, yung mismong puso mo, ihinto yan ng 1 segundo. Joke lang. Yung mga kasi high blood na. Kapag high blood, sa high blood Hindi na parang kumakain ng bulalo. Okay? How strong is our bone?
The structures of our bones make it both strong and lightweight. Okay? Minsan talaga may magaan lang yan, pero matigas. It composed of 20% of adults' body weight is the bone. Okay, so sa mga matataba dyan, kung mga 100 kilos kayo dyan, 20 kilos niyan, buto mo yun. Okay? 80 kilos, it will be your internal organs, your muscles, and your fats. Okay? Bone is made up of only 2 minerals, which is Calcium and calcium phosphorus. and the phosphorus. Okay, next tayo sa baba. How do bones develop? As an infant, most of your skeleton is cartilage. Ano ibig sabihin pag cartilage? Malalambot lang yan. Okay, spongy cartilage. Or kaya nga sobrang lambot, pwedeng maputol ka agad pag, magkaroon ng injury pag bata. Okay? Cartilage is strong, flexible tissue. Okay? Ano yung mga example of cartilage na meron pa rin tayo hanggang ngayon? Okay, meron tayo which is our nose and our ear. Okay, Yeah. this is composed of your cartilages. Elastic pa rin sila pero matibay. Okay? Not all cartilage is replaced in adult. Siyempre, hindi naman na-replace yung ilong tsaka natin, di ba? Tenga natin. It protecting the ends of our bone. Okay? Kaya ganyan yan. Over time, the cartilage is replaced by solid bones, usually complete by the time you stop growing. Okay? Okay, kailan ba tayo nag-stop mag-grow? Hindi mentally, physically lang. Ako. Baka may sabihin nyo, mentally, nag-stop na rin tayo mag-grow, which is wrong. Girls are 18, boys are 21. Girls is until Adult 18, yes. And then yung boys spurt naman is until 21. Sometimes it's 21. mas mababa pa yung sa boys. Okay? Pero most likely talagang, yung generation siguro ngayon, nagtatangkad ng mga bata ngayon. May growy na kasi cherry pepper. May growy tsaka cherry pear na hindi katulad sa atin na napeke tayo ng star margarine. Tumaba ako sa star margarine, hindi ako lumaki. Dami kong nakain na star margarine na yan, hindi naman tumangkad. Yan. Okay, next. Clavicle or shoulder bone. Okay. Di ba nga kanina, ano yung muscles na meron sa shoulder natin? Anong tawag doon? Clavicle or collarbone. Ano yung sa may pag sa muscles? It is your deltoid and the ang buo naman pag muscle dyan, that's your deltoid and your shoulder rotator cuff. Okay? Yan lang. Danan lang natin yan. Scapula, it is located at the back side of the rib cage and help provide support of the shoulder joint and movement of the arms. Okay? Siya yung nagmo-move yung sa shoulder natin or arms para ikot-ikot. Okay? Hindi yung ikaw yung pinapaikot-ikot. Yung shoulder lang. Okay? Para may hugot. Hugot yun sa Hugot ko palagi. Anong nangyari sa'yo, sir? Lagi kang hugot, Wala. May pinagdadaanan. May pinagdadaanan ka, no? Wala akong pinagdadaanan. Affected Di-discuss ka, tayo. Daniel? Dahil lang. Next. Vertebral column na. Sa column or spinal cord. Hindi, na-discuss na natin namin yung kung ilang parts yung mga natin dito. Kung ilang parts, di ba? Okay, what are the joints? Example Yeah, ng joints lang natin. Joints is where two bones come together. Okay, joints allow the bones to move in different ways. Okay, example of it is we have two types of joints. Immovable and movable. And movable joint. Okay, a joint that allows little or no movement. Okay, Most of the movable joints. movable joint or movable joint. Siyempre, movable joint niya, siyempre, it moves. Pag immovable joint allows that little or no movement. Example of immovable joint. Ano ba? Cite an Ribs. example. Immovable joint. Removable joints. Ribs, sir. It is our Skull. our skull, our sacral, our ano ba? Ribs. Immovable. Next, Yung pivot susulat lang. kayo, Okay? sir? Hindi pa. The teeth.
Okay? Ang nagko-compose lang yan lagi, pag immovable joint, example lang yan is our face bones. Facial bones. Okay? Hindi naman, syempre, no movement at all yan. Ikaw, kung magaling ka, pwede ka na sumaling napagalaw yung bones mo or your skull bones. Believe na ako sa inyo. Okay? Kasi talagang mahirap yan. No movable. Ang movable Nasali na joints, sa ano, Guinness Book. Ang Guinness head. Book World of Records. Ang head, ang movable. Okay? Pag movable joint, we have 4 kinds of Movable movable joint. joints. Okay? But the meaning yan, allow the body to move in wide Hinge, range of ball, and movements, any socket. movements. Syempre, and then bones in movable joints are held together by strong connective tissue called the ligaments. Okay? We have 4 types of movable joints. We have hinge, ball and socket, Movable joint. pivot, and gliding. Okay? Pag ball and socket, Pivot. Ano yung nakikita nyo, pivot? yung pivot, ito yung nagagalaw Ano ko yung lang or pivot? parang gliding lang din or yung paano bang pivot? Parang sa Excel Joint. sheet. Yung parang ginagalaw flexing lang. Okay, flex. Ano Parang yun? sa mga shoulder, etong mga kwan natin, pinapivot lang natin. Yung alarm lang is flexing lang. Okay? Pag ball and socket, nahihikot natin yung ating joint. Like our shoulder, di ba? Naiikot natin yan. Di ba? Flexible. Okay? Single access. Or our hip. That is example of ball and socket joint. How about hinge joint? Movements in one direction like a door. Example is knee and elbow. Okay? Hinge joint. Okay? Knee and elbow. Knee and elbow. Yung ginaganyan lang. Yung parang lang. Flex mo lang. Gliding. Gliding or pivot joint naman. Ito na yung sa pivot joint. Bone resting atop another bone permitting free movement. Example of it is our necks, our wrists, and ankles. Okay? Meron yung maliit na bones dyan, naka-glide lang siya dyan, parang siya yung nagsusupport, and then sa taas niya, ayun yung pwedeng gumalaw. Okay? Knuckles, wrist, and ankle. Diba? Meron yung nakakuha lang siya rito. Example nito, yung sumayita lang. Saan ba yung band? Sa gliding, sir? Hindi. Yung sa pivot. Wala. Neck, wrist, and ankles. Neck, wrist, and ankles. Ito. Dito, di ba? Kasi nga dito, sinabi nga neck, wrist, and ankles. Dito kasi, yung wrist natin, naka-align yan or atop of any siya mismo ng ibang bone. Katulad nung wrist natin, naka-atop siya saan? Sa anong joint? Sa ating tibia and fibula, di ba? Para magalaw natin sila ng any movement. Okay? That is your pivot joint. Okay? Yung parang may nag-i-stop pa sa kanya para gumalaw or hindi. Kasi di ba, minsan yung wrist natin, pag nag-close fist tayo, pag pinagpitan natin yung wrist natin, minsan stable lang yung ating joint dito sa wrist, di ba? Pero pag naka-relax yan, naka-relax din yung ating wrist bones, which is na-allow natin or na-move natin siya freely. Okay, that is your pivot joint. Gliding joint Allows one bone to bone slide is over like to another, another. knuckles, wrists, and ankles. Allows you to bend, flex, and well as limited side motions. Okay, bakit siya gliding? Syempre, ito yung parang ano ba yun? Yung parang gliding motion. Paano ba yun? Parang pag sumusuntok or pag may inaabot. Okay? Yung marami siyang movement na ginagalaw which is gliding over another. Okay? That is your gliding joint. Okay, what is tendon? Punta kayo sa next part para makita nyo na. Andito yung tendon natin, yung tinuturo dito. Attach muscles to bones. Yung tendon dito nakalagay dyan, that is your Achilles. That is your Achilles bone, okay? Yan. Ito mismo, yan yung Achilles mismo. Ganyan kadipis yung ating Achilles muscle or Achilles tendon. Okay? And then sa gitna niyan kasi walang laman. Hello? Ano na, no? Diyan pa kayo?
Yes, May sir. kapasok niyo ako. Nawawala po, sir. Nawawala ba? Okay, tayo lang. Break muna tayo. Si Wala Kiara, kang tubig, no? naririnig mo ko? Yeah, oo. Sige, sir. Okay, break Magkape muna tayo muna saglit. tayo. Ano, no? Ano? Naririnig mo ako? Magkape muna, sir. Magkape. Opo. Naririnig kita. 5 minutes lang, ha? Kuha na lang kayo ng mga kanya pagkain nyo. Magkape po. Break time by pa din. Di pa ako nagkape dahil. Dayan. Kapasok mo lang, magbe-break na kami. Ay, sorry na. Anong kinakain mo, te? Ako ba? Bye. Wow. Sa Doha Port may pasyalan. Ako. Si Ate Nympha daw na wala pa. Accept daw sa Break you, Zoom. sir. Sir. Lisa. Ah, I miss you guys. Ano na, nakabili na kayo ng regalo? Ako hindi pa. Paano dadating dyan? Kawawa yung nabunot ko. Pera na lang. 100. Diyos mio, naka-record ito. Ang ingay-ingay. Pwede naman kayo mag-usap ng regalo niyo sa ibang grupo niyo. Ba't dito kayo sa Zoom? Okay, bye. Mga tala ay mas nagniningning. Kaano man kakapalang ulan. Sa likod nito ay may liwanag. sino nakabunot sa akin? Ito nasa ating lahat. Ay sinag ang bawat pusong bukas. Sa init ng mga yakap, maghihilom ang lahat ng sugat. Ang nagsilbi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat.